Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa mga serbisyong panlipunan ng ating pamahalaan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang nasusuri ang papel ng pamahalaan at mga programang pangkalusugan, pang-edukasyon, at pangkapayapaan. Upang maisakatuparan ito, ikaw ay inaasahang naiuuri ang mga programa ng pamahalaan batay sa aspekto nito bilang serbisyong panlipunan, na ibabahagi ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga pampublikong programa sa ilalim ng sektor na panlipunan, at nabubuo ang talahanayan na nagpapakita ng mga detalye ng mga serbisyong panlipunan. Ang serbisyong panlipunan ng pamahalaan ay tumutukoy sa mga serbisyong panlipunan na ibinibigay ng pamahalaan. Ang mga serbisyong ito ay may layuning tugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan at mapabuti ang kagalingan ng mga mamamayan. Ang mga serbisyong panlipunan ay maaaring isama ang iba't ibang programa at mga proyektong may kinalaman sa kalusugan, edukasyon, at pangkapayapaan. Tunay na mahalaga ang pamahalaan sa isang bansa o estado mga bata. Kung wala ito, magiging mahirap para sa mga mamamayan ang mamuhay ng matiwasay, mapayapa, at progresibo. Sa tulong ng pamahalaan, nakatatanggap ng mga serbisyo sa iba't ibang larangan ng pamumuhay ang mga mamamayan. Sa pambansang budget ng pamahalaan para sa 2025, inilaan ang P6.326 trilyon ng kabuuan budget para sa mga serbisyong panlipunan na nakatuon sa edukasyon, kalusugan, at kapayapaan. Alamin natin ang iba't ibang kagawaran ng pamahalaan na nagbibigay ng serbisyong panlipunan. Una ay ang serbisyong pang-edukasyon. Ang Kagawaran ng Edukasyon o DepEd ay ahensya ng pamahalaan na nangangalaga at namamahala sa sistema ng edukasyon sa ating bansa. Sinusubaybayan nito ang mga paaralan sa buong bansa para matugunan ang pangangailangan ng edukasyon ng bawat bata. Tinitiyak din ng DepEd na libre ang pag-aaral sa mga paaralang pampubliko sa elementarya at sekundarya ng antas. Ang perang ginagastos na pansweldo sa mga guro at opisyal na sumusubaybay sa mga paaralang ito ay nanggagaling sa pondo ng ating pamahalaan na nagmumula naman sa buwis na binabayaran ng mga mamamayan. Ang DepEd ay naglalayong mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ito'y may pangmatagalang layunin na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral at maging handa sila para sa mga hamon ng buhay. Ang kagawaran ay nagtataguyod ng mga pamantayan sa kurikulum para sa iba't ibang antas ng edukasyon, mula sa kindergarten hanggang senior high school. Layunin nito na magbigay ng makabuluhang edukasyon na nagtataguyod ng pag-unlad at kritikal na pag-iisip. Isa sa mga proyekto ng DepEd ay ang pagsasakatuparan ng edukasyon para sa lahat o Education for All o EFA. Ang Philippine Education for All 2015 plan ay nilikha upang mapabuti ang sistema ng edukasyon. Kinikilala ng programang ito ang karapatan ng bawat bata at matanda na magkaroon ng sapat na edukasyon upang matugunan ang kanyang basic learning needs at kabuoang paglinang ng kanyang personalidad. Ang programang edukasyon para sa lahat ay nakapokus sa tatlong gawaing makapagpapabuti ng kalidad ng edukasyon. Ito ang sumusunod. Una, pagpapabuti ng kurikulum ng Basic Education K-12. Sa programang ito, magiging 13 ang taon ng pag-aaral bago pumasok sa kolehiyo ang mag-aaral sa halip na 10 taon lamang. Magdaragdag din ng mga mapagkukunan para maibsan ang kakulangan sa basic education.
at itataas ang kalidad ng pagtuturo. Pangalawa, pagtataguyod ng Adopt a School program. Ang programang ito ay nanghihikayat sa pribadong sektor na magbahagi ng pinansyal na tulong sa mga pampublikong paaralan. Hinihikayat din ang pribadong sektor na makiisa sa pagtataguyod at pagpapabuti sa kalidad ng pagtuturo sa Pilipinas tungo sa mahusay na paghubog ng mga Pilipinong mag-aaral. At pangatlo, pagpapatupad ng matatag curriculum. Layunin ng programang ito na mapabuti ang kurikulum ng bansa at maging daan upang matugunan ang mga tunay na pangangailangan ng mga Pilipinong mag-aaral. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagpili ng mahahalagang kasanayang dapat matutuhan at pagbawas ng bilang ng mga subject. At ang pangalawang serbisyong panlipunan ay ang serbisyong pangkalusugan. Ang bawat mamamayan ay may karapatang maging malusog. Isa ito sa mga pangunahing obligasyon ng pamahalaan na dapat ay matugunan. Kagawarang Pangkalusugan o Department of Health o DOH, ito ang pangunahing ahensyang nagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Ito rin ang nagpapatupad ng mga programang pangkalusugan at regulasyon sa mga produktong pangkalusugan at sa mga healthcare provider. Ang DOH din ang nagsisikap na mapanatili at mapabuti ang kalusugan ng mga mamamayan. Ang DOH ay mayroon sariling ospital, tulad ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, Lung Center of the Philippines, National Children's Hospital, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center, San Lazaro Hospital, at marami pang iba. Mayroon din itong mga nurse, doktor, at espesyalistang manggagamot na nagbibigay serbisyo sa mga mamamayan. Mga katuwang na ahensya ng DOH. Una ay ang Dangerous Drugs Board o DDB. Sila ang namamahala sa mga programang may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Pangalawa ay ang National Nutrition Council o NNC. Sila ang nagpaplano at nagpapatupad ng mga programa upang matiyak ang pagkakaroon ng wastong nutrisyon ang mga mamamayan. Pangatlo, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ay isang korporasyon ng pamahalaan na tumitiyak sa pagkakaroon ng lahat ng mga Pilipino ng maayos at progresibong social health insurance sa murang halaga. Ito ay upang matamasa ng mga mamamayan ang maayos na serbisyong pangkalusugan. Pang-apat ay ang Philippine National AIDS Council o PNAC. Sila ang ahensya na nagsisilbing tagapayo, tagaplano, at tagagawa ng mga patakaran hinggil sa pagpigil at pagkontrol sa sakit na HIV o AIDS sa Pilipinas. At ang panghuli ay ang Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAHC. Sila ang nagsasaliksik tungkol sa gamit ng mga tradisyonal na medisina. Inaaral nito ang ambag ng tradisyonal na medisina sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga mamamayan. Mayroong tatlong antas ng serbisyong pangkalusugan, halina't alamin natin. Una ay ang mga sentrong pangkalusugan. Ang mga ito ay nagbibigay ng serbisyo sa pag-iwas sa sakit o preventive care at simpleng lunas sa mga karaniwang sakit. Pangalawa ay ang mga ospital ng pamahalaan. Ang mga ito ay nagkakaloob ng espesyalisadong pangangalaga sa mga pasyente, mga serbisyong diagnostiko, at panglaboratorio sa kalusugan para maiwasan o magamot ang mga sakit o preventive and curative healthcare.
Ang pangatlo ay ang mga ospital sa lalawigan. Ang mga ito ay nagkakaloob ng mga serbisyong pang-emergency, routine surgery, pagpapaanak, serbisyong dental, serbisyong diagnostiko, at mga serbisyo para sa pangkalahatang medisina. At ang ikatlong serbisyong panlipunan ay ang serbisyong pangkapayapaan. Sa Pilipinas, ang Kagawaran ng Tanggulang Pambansa o Department of National Defense o DND ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsable sa pagpaplano, pagpapatupad, at pamamahala ng pambansang seguridad at depensa. Isa sa pinakamahalagang gawain ng ating pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan sa bansa ay tiyakin ang ating kalayaan mula sa pananakop ng ibang bansa. Ito ay naisasagawa sa pamamagitan ng ating mga opisyal na patuloy na nakikipag-ugnayan sa malalayang bansa. Ito rin ay nagagampanan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ang puwersang militar na kinabibilangan ng mga sundalo ng Pilipino. Ang mga sundalo ang nagbibigay ng proteksyon sa ating bansa mula sa banta ng kaguluhan at terorismo. Sinisiguro nila na napipigilan ang mga rebelde na nagnanais na mapabagsak ang ating pamahalaan. Binabantayan din nila ang ating bansa laban sa mga terorista at pagpasok ng mga ipinagbabawal na kagamitan. Binibigyang proteksyon ng ating pamahalaan ang buhay at ari-arian ng bawat mamamayan. May mga batas na ipinatutupad sa buong bansa para mapanatili ang katahimikan at kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Narito ang mga ahensya ng pamahalaan. Una ay ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Tumitiyak nila na maipatupad ang mga batas na ito. Pinipigilan nila ang mga gumagawa ng krimen tulad ng pagnanakaw, pananakit, at pagpatay. Pangalawa ay ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sila ang ahensyang laging nakabantay sa lagay ng panahon. Nagbibigay ito ng mga babala para makaiwas sa pinsalang maaaring idulot ng bagyo at ulan. Panghuli ay ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Tinutulungan ang mga mamamayan na makapaghanda sa lindol at pagputok ng bulkan. Ipinaalam nito kung paano tayo makapaghahanda sa mga nasabing sakuna. Sagutan natin ang unang gawain. Sagutan natin ang ikalawang gawain. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araw na ito.